Hello mga ka-happy growers. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Again, I'm Dominic Galimba and here's my channel for plant tissue culture laboratory setup in alternative and practical way. Ngayon, meron tayong isang client na bibisitahin dito sa Tagaytay. Nandito tayo ngayon sa breakfast at the Antonio's. So, i-check natin kung ano yung mga interest na laboratory na gusto niyang i-produce sa kanyang isa-set up na laboratory. This is just a hobby type, I mean. Pero I'm not sure kung kakayanin niya yung hobby kasi sa dami ng halaman na mapuproduce niya sa loob ng bote. I'm talking about thousands or millions of seeds na pinollinate niya. I mean, it's orchids by the way. So, hindi ko alam kung kakayanin niya after a year sa sobrang dami. That's why hindi lang siya more on into hobby lang eh. So sinabi ko rin din sa kanya via phone na it will be more on production talaga and commercialization. So i-meet ulit natin siya and her farm dito sa Tagaytay to check ano yung mga possibilities na pwede nating makita pa. Instead na mag-focus lang din siya dun sa main goal niya, which is dun sa orchid production ng specific genus ng orchid, no? So yun lang and enjoy. Hello mga ka-happy growers. Bali nandito tayo sa isa sa mga clients natin na gustong mag-set up ng laboratory for her orchid production, no, and conservation. So, as you can see, medyo magulo pero nandito tayo sa loob ng greenhouse nila. So, dito sa greenhouse nila, i-integrate natin to into a laboratory. So, number of people per lab is isa lang. So, ang gagawin natin, isang laboratory lang na around mga 10 to 15 square meters, I think. Yes. So, ito na yung gagawin nating laboratory. So, gagawa tayo ng partitions dyan na merong glass para meron viewing pa rin sa loob, and then dito sa area na to, yan, dito will be their sliding door. Tapos itong table na to, tatanggalin natin yan, pagduduktungin natin. So magkakaroon tayo ng culture shelf na hindi na tayo magdadagdag lang tayo pero hindi tayo magbabawas. And at the same time, maglalagay tayo ng mga partitions or either puno, hardiplex or kahoy, or basta makover lang, basta kulob yung ating magiging laboratory. So, and at the same time, maglalagay tayo ng tiles dito, small tiles, simple tiles lang para sa loob ng laboratory hindi maalikabok or hindi magkaroon ng possible aerobic microorganism or contamination. Ngayon, dito sa loob ng lab, ito na yung magiging laboratory natin. Bali, isa lang yung gumagawa dito, magdadagdag din tayo ng cabinet and another table bukod dun sa pagpapatungan ng transfer case natin para at least maluwang pa din yung area niya. And then, dito sa area na to, sa pinakadulo, yan yung gagawin nating shelf. And as you can see, ito yung shelf natin, no? Lalagyan lang natin ng polycarbonate yan para at least tumatagos pa rin yung liwanag. So mapapansin nyo sa taas, meron siyang net. Aalisin natin yung net para mas maliwanag siya. Yung butas dun sa taas, yan, bale, aalisin, naka-open yan. So umuulan man, it's okay kasi gagawa natin ng protection yung culture area natin na hindi siya totally mababasa yung loob ng cultures natin or yung loob ng culture medium natin. And then, as you can see, since yung bubong nila is also polycarbonate na, bale maliwanag naman siya masyado. So, hindi tayo maglalagay ng ilaw. At least makakatipid tayo since medyo highland naman itong area. So, yung temperature naman and the orchids itself, hindi naman masyadong maarte or sensitive kapag nasa loob yan ng bote. Kaya, it's okay na hindi tayo maglalagay ng ilaw or liwanag. Basta as long as open area lang siya, at least number one, makatipid tayo. Pangalawa, hindi siya masyadong nagkakaroon ng pag-uga, no? Since masyadong makakapal yung patok ng mga medium natin, lalagyan na lang natin ng harang or yes, polycarbonate tulad sabi ko, para at least safe naman siya. So yun lang. And then dito sa area na to, yan yung magiging grow out niya. So in 1 year time, most likely ma-attain natin around mga 1,000 and more or more than
1,000 of seedlings agad yung mapuproduce natin. Actually, hindi lang in a year Around mga 6 months to 10 months makakapag-produce na kagad sila, since isa at hanggang 3 tao lang yung gagawa together with me para mag-guide ko rin din sila dito. So, etong area lang na to yung makukuha natin. Yan, etong dalawang table na yan. Okay na yan, enough na yan para makapag-produce tayo at makapag-set up tayo ng simple laboratory. And alternative, practical para sa production natin ng mga orchids. So, yun. Ano pa ba? And as you can see, nasa farm area tayo. Lahat yan, yung mga paglalagyan ng laboratory, lalagyan natin ng HardieFlex, tsaka yung sa taas, sa loob ng lab, hindi pwedeng may hangin, so maglalagay din tayo ng ceiling. And then, yes, UV light sa taas, para at least meron tayong protection, especially every rainy season. Meron tayong germicidal lamp, and at the same time, meron din tayong copper protectant dun sa lalagyan nating mga HardieFlex or mga paglalagyan natin, pagkulob natin ng laboratory. So yun ang ating gagawin dito sa ating laboratory na isa-set up. Hopefully by next month, update na lang namin kayo. Thank you everyone. Happy growing!